Hello watchmates! Bagong episode na naman tayo ng watch exploration. Bisitahin natin yung mga watch store sa mall na to. Let's find out how good and how affordable yung mga pieces nila dito. Dito yan sa Ayala Malls, Manila Bay. Ito ata yung pantapat ni Ayala Malls dun sa SM Mall of Asia, no? Ito rin yung first ever shopping mall sa syudad ng Parañaque. At sinasabing isa sa 5 pinakamalalaking malls dito sa Pilipinas na may tinatayang sukat na 4,300,000 square feet. Sa mga taga Parañaque dyan, baka may nakakaalam sa inyo, ano ba itong Ayala Manila Bay na to bago siya naging mall? Nag-start lang daw yung operation ng mall na to noong September 2019. So, pagpasok pa lang ng entrance, mabubungaran na tayo ng Watch Republic. Tignan natin kung anong mga brands ang meron sila dito. And since nung pandemic lang nag-start yung operation ng mall na to, yung mga stores nila dito halos bago lang din lahat. Ayun yung isa sa kanilang featured brand, yung Timex, na naka 10% off on almost all items. Yan, kagaya ng Bambino na naka open heart, nasa 16,000 yan eh. Yun namang nasa rightmost na may day and date na kulay blue, Maku Kamasu ata ang tawag sa ganung models. Nasa around 14,000 din siya. Ito naman yung kanilang rosters ng mga dress watches. Ayan, andyan yung Orient Bambino na naka-calendar. Prepare lang kayo ng around 22,000 kung makursunadahan nyo at bibisita kayo. Meron silang few pieces din ng Orient Star, katulad nitong contemporary na talagang nagustuhan ko. Sapphire Crystal, 50 hours power indicator, open heart, up to 100 meters, water resistant. Tip ko sa inyo, visit the store, buy the watch, or I will. Bisitahin yung store nila, magaganda yung pieces, marami ding offered discount, and they accept credit card on almost all major banks. Ginutom ka na naman kakalakad, tapos ito lang kayang bilhin ng pera mo. Teka, mataas sugar mo. Buti na lang napigilan ko sarili ko. Wala din kasi tayong masyadong oras dahil inutusan lang tayo. Lakad ka lang konti, makikita mo tong department store ng Landmark. Konti pa lang yung units and pieces nila dito, pero lahat bago. Ito, meron sila doon ng mga Coach watches. Familiar ba kayo sa brand na to? Fashion watches ito eh, nag-originate sa New York, USA. Noon pang 1940s. Meron ba sa inyong mayroon na ganitong brand? Share nyo naman yung experience nyo. Would you recommend ba na ideal siyang bilhin? What's so great about these watches? And ano yung sa tingin nyo that needs improvement? Ayan, may mga men's watches din pala sila na may chronograph and date complications. So far, ang nakita kong price range around 12,000 hanggang 19,000 eh. Perhaps you can consider this to rival Fossil and Michael Kors. Kung gusto nyo mag-navigate ng ibang brands other than those that I mentioned, pwede nyo sigurong i-consider ito. Siyempre, hindi din mawawala yung Seiko. Majority ng mga models nito doon is diverse yan, kagaya ng mga samurai, sumo. May Arnie din ako nakita eh, tsaka yan yung mga field and army watches. Of course, meron din sila doon mga Seiko 5 models. Ayan, kagaya nitong mga GMT. Kung bibisita kayo, prepare lang kayo ng around 30,000. Para kung may natipuan kayo dun sa mga brands and models na nadaanan natin kanina, eh ma-afford nyo. Anong Seiko model tong kamukha ng Black Bay Tudor? Okay, alis tayo dyan sa department store ng Landmark. Lakad konti. Kung medyo high-end ang hanap nyo, itong Symphony ang pupuntahan nyo. Ang kanilang main pieces dito, yung mga presage ng Seiko. I know, hindi para sa lahat itong mga collection na ito. Pero kung may budget kayo, you will be amazed sa mga pieces nila na available doon. At bukod sa nakikita nyo mga SRP, marami silang ino-offer na discount. At halos lahat ng pieces nila doon are collector's items. Hindi nyo basta makikita sa kahit saang watch store. I was still able to have a try on dito sa Prospex Heritage ng Seiko. Kaso naubusan na ng storage yung memory ko. Kaya hindi ko na na-feature yung ibang watch models nila doon. But I do recommend kung bibisita kayo sa store na yun, prepare kayo ng 50,000 above. So far, yun lang dalawang watch stores nila doon eh. Siguro after several months kung magkaroon ng major developments, then balikan natin yan si Ayala Malls Manila Bay. Alright? Sandali lang watchmates, bago ka mag-skip sa next video, panoorin mo muna to. Few episodes kasi nagkaroon tayo ng campaign to reach 300 subscribers. At ngayon, naka 300 subscribers na tayo. Dahil dyan, it's time to send our giveaways dun sa ating mga lucky watchmates. Pero bago natin alamin kung sino yung mga winners, panoorin muna natin yung video natin ng unboxing ng relo na napili natin.
So ayun yung napili nating relo, no? Actually bago i-release yung episode sa MOA, nakabili na tayo eh. Nung chinek ng team namin yung sa comment section, wala atang nakatamang sagot. Pero it doesn't mean na walang nanalo. Syempre pumili pa rin tayo ng mga top comments dun sa video na yun. Mamimigay tayo ng 2 major prizes at syempre mga kaunting consolation prize para dun din sa ibang mga nag-effort na magagandang comments naman. So ipap-flash ko na lang yung mga top comments nito mga solid watchmates natin ha. Salamat sa mga suporta nyo. Ito mga winners natin, please mag-comment kayo dito and let me know saan ko kayo pwedeng makontak na email address. Pero para siguradong okay makakausap nyo, itong email address lang ang gagamitin ko, wala nang iba. Yung mga nag-comment dito, masyado nang malakas para sa mundo ng mga tao. Hintayin ko na lang yung comments nyo, tapos tsaka natin pag-usapan kung paano ko sa inyo ipapadala yung mga prizes. So sa iba nating mga audience tsaka mga subscribers, mga watchmates dyan, sana sa mga susunod natin ang mga kagaya ng ganong video na may mga parapol, sana participate din kayo. Give me a chance to show my appreciation to you guys. Thanks for the support, thanks be to God, and keep watching.